Yung sinabi niya na 1 hour yun, 1 hour yun. Lahat ng sinabi niya, mali yun. Kasi meron akong isa, example. At sinabi niya, nandun si Glenn Sung sa mga meeting. Inamin niya yan. And thank you, Lisa. You're such a... Truthful, honest. No. Partially true. Partially true. No. Hindi siya truthful. Okay. Ma'am Lorraine, Ate Claire, Kuya Eric, hindi siya truthful. She's just simply tactless. So inamin niya na nandun ako sa mga meeting, hindi naman lahat ng meeting. Kaya sabi ko, hindi truthful eh. Okay. Remember, but not you because they hate you so much. So that meeting, wala ako doon. Yung sa Smartmatic operations. Yun. Sinabi niya, nandun naman si Glenn Jung sa lahat ng meeting eh. Nandun siya sa counting. Excuse me, Lisa, but not you because they hate you so much. Then, false na yan. Ito pa, sinabi mo. Wala kang, hindi mo ginumbag yung asawa mo. O mabait ka sa mga empleyado mo. Natandaan mo, ito, balikan kita, Lisa. Makinig ka. Nandun ako sa mga meetings mo, right, di ba? Ng kampanya. Nandun tayo sa conference room. I was here, you were seated across me, tas may Indian na nagpipresent ng mahilig talaga ito sa foreigner. May Indian na babae na i-explain ng kanyang app, voting app. Tapos biglang nawala yung internet. Pinatawag mo, Lisa, si Adrian. Yung in charge ng internet. Tapos, dito ka. Kung ako si Lisa dito, dumating si Adrian, nakatayo si Adrian, sinakal mo. Ginanyan mo. Ibalik mo yan ngayon. Are you kidding me? She was seated. I was seated across there. Doon ako nakaupo. Terrible. Are you serious? Nagulat ka? Yes. There were other witnesses? Everybody else was nagulat. So terrible. Kasi ginanyan niya. Ibalik mo yan. She can afford to do that. Of course, nakaupo siya. So, yung kamay niya nakatanga. Ibalik mo yan. Ngayon. Siyempre, ang First problem time mo ito siya- na-reveal dito, ha? Yes. Nananakit siya ng tao. Ito yung first time na marami tayo, may But action. does he do that to the president? Malamang, binato nga, may sinuntok ka niya Yes. sa mata eh. Yes, daw si Maharlika. Attorney Glenn, hold mo na. Okay. At nadagtungan ni Miss Maharlika ng revelations niya. How serious is this, Miss Maharlika, that this First Lady is capable of physically harming the President, It was the violent. staff, and even the people that she hates, including the Vice President, and like you and like us? Yes, it's possible talaga na nanakit siya dahil yung issue na inilabas ko rin na ginombag ni Lisa si Marcos Jr. noong September, on the way sila sa New York, Grabe. mga kababayan, ayan, on the way sila sa New York ay ibang, kumbaga, ang isa sa aking puting ahas doon si Attorney Glenn at mayroon pang iba na nag-match talaga yung information na si Lisa ay ginombag niya si Marcos Jr. nung sa eroplano pa lang, papunta sila sa New York sa kadahilan ng pinirmahan ni Marcos Jr. ang Chief of Staff appointment ni Attorney Vic Rodriguez. Yeah. So, sorry, medyo na-interrupt lang ako. Sa akin ba yung nagre-ring? Wala sa amin. Sa'yo yata, Miss Maharlika. Sa akin? Oo. Okay, but anyway, sige, tuloy ko. Talagang, sabi nga ni Atty. Glenn Siong, kitang-kita naman na kung mali ka na dun sa, yung testimonya mo, mali na dun sa una, yung testigo mali na, so lahat ng sasabihin niya mali na dahil dun sa isang kasinungalingan niya sa kanyang interview with Taberna na sinasabi na nagkakilala kami in 1997. Isa pa yan. At pumunta ako sa bahay niya at nag-video. Alam nating lahat, during that time, wala pang video, wala pang telepono na pwede kang mag-video. Analog pa lang tayo during that time. So, ang dami talaga niyang kasinungalingan na, sabi ko nga eto na dapat na kumilos na yung taong bayan na magsalita. I believe, itong men and women in uniform natin, nag-aantay din sila sa taong bayan na mag-speak up. Kasi nga, syempre, pinoprotektahan din naman nila yung pamilya nila, yung trabaho. At naiintindihan natin yan. The fact na si Liza, based sa interview pwede naman siya tumawag sa Romania para what? Para manggurgor. So yun din siguro yung takot ng men and women in uniform natin. Kaya siguro nga sa ibang bansa, yung mga ganitong klaseng iskandalo na ginagawa ng First Lady o ng administrasyon, dapat wala na sila. Dapat kusa silang umalis dahil kitang-kita na ng taong bayan kung gaano sila talaga
ka-abusive dito sa power na lasing na lasing Ma'am, sila ma'am, masyado. briefly naman, briefly, Yeah. balik ko sa iyo. There is no reason for Attorney Glenn Chong na magsinungaling sa harap ng mamamayan sapagkat tinataya niya dito ang kanyang integridad, ang kanyang personal na pagkatao, at ito ay direct account niya. Very spontaneously na inilabas mo, Attorney Glenn Chong. Marami kaming nakakita Ang nun. at ito ay open na nangyaring insidente. Ma'am, nakakabahala ito kasi may iron siyang statement, mga kababayan, dito na huwag nilang sabihin na akong in charge dito sa gobyernong ito na nakikialam ako dahil kung akong in charge, patay na sila. Ako pa. Ipapakita natin ito at ito hindi niya dininay na kumakalat ito Yeah. sa social media. Miss Maharlika, dugtong ba ito sa nire-reveal ngayon ni Attorney Glenn Chong ng pananakit niya sa staff, pananakit niya kay Presidente Marcos Jr. na nasaksihan ng maraming mga officials doon sa loob ng presidential plane nang sila'y papunta sa Amerika, at ito ngayon ang pinagmamalaki niya na ako pa. Patay na sila, at pati yung connection sa Romania. Romania na alam natin, at sa Turkey na may mga special na upahan na mga assassins o mga for hire na mga mamamatay tao na pwedeng palabasin lang na hindi sa Pilipinas nangyari. Miss Maharlika, ito, babasahin namin ito. At ito ay nakapublish online sa maraming social media platform at pati sa The Daily Tribune. I never went to boarding school. Yung pinapatamaan niya dito siguro sila Inday Sara, si BP Sara. You know how painful that is for me. Nag-boarding school daw siya. But that's what my husband wants. O sige, yan ba ang under? Dahan-dahan sila. If I'm in charge, lahat sila patay. Ako pa. Miss Maharlika, your reaction to this very jolting revelation na ipinakita ni Attorney Glenn Chong ngayon kung paano nangyari ang ganitong penchant na magkaroon ng pananakal, pananakit at threatening and intimidation ang First Lady. Well, sabi ko nga kagabi, ang interview na yon, dahil bangag si Lisa, maaring nakatira siya, kung ano man ang tinira niya. Di ba? Yun yung subconsciously nasa mind niya. O sabi nga ng friend ko kagabi, ay ang tawag dyan ay Freudian slip. Yeah, right? So napanood nyo. Freudian slip. So ibig sabihin, Freudian slip. nasa mind niya yon na hindi niya napigilan. Di ba gano'n naman tayo, minsan pagpagod tayo, sa sobrang pagod natin, hindi sa nakatira tayo, yung mga nasa mind natin na ilalabas ng ating bibig kung tayo ay nasa gitna ng kwentuhan o ano man. So definitely, yung mind ni Lisa during that time, dahil bangag na bangag siya, punong-puno siya ng galit, at nasa isip niya, kaya ko kayong ipagurgor. Tatawag lang ako, you know? At yung mga issue na siya ay nandiyombag, 100% totoo yun. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Okay? Hindi siya pwedeng magsinungaling dahil maraming naka-witness. Hindi lang si Ivan Oy, Attorney Glenn Chong ang naka-witness doon. Alright? So, makikita mo naman na yung ang ginagawa ni Lisa talaga, particular doon sa interview na yon, yun ay cover up, at doon natin siya lalong nahubaran kung anong klase yung pagkatao niya. So, hindi na po kaduda-duda yan na yung pagpapanggap ni Lisa na mabait siya, mabait yung pamilya nila. It's all bull. It's all kasinungalingan. Gusto kayo na namang linlangin, magpa-victim. So, the more na nagpapa-victim sila, the more na nalulubog sila. Kasi smart naman ang Pilipino eh. Yeah. Yun nga lang, hindi pa lubos na lumalabas lahat kasi maaring ang natatakot na magurgor katulad nung tumawag sa iyo, Attorney Glenn Chong. At actually ngayong araw sobrang naubos yung time ko sa mga tawag ng mga tao from the government na the same sentiment na, Miss Maharlika, matagal pa ba to? Sabi ko sa kanila, Sir, I think, you know, I know you guys are ready, pero kailangan siguro talaga ang buong sambayanan ang magsalita. Dahil pag ang sambayanan ay lumabas na at nagsabi na ayaw na namin sa ganitong bangag na administrasyon, I think lahat susunod na. Okay. So yun yung nakikita ko. Thank you, Miss Maharlika.